Hello guys! Kaya Welcome to my natanungin ko naman behind kung the bakit kailangan pa scene isa-publiko yung of schedule na RORE mission. my Ayon kay retired TikTok General Centino, and I quote, Philippines. "We assert Today our will start sovereignty my and our behind the sovereign scenes rights only. in the area." And Hindi naman daw here is isinasaalang-alang ng full, pamahalaan na the i-elevate pa set sa of higher body. Yun the ang nangyaring pinakahuling TikTok insidente shoot, dahil and naniniwala then ang pamahalaan about to na kaya naman daw itong madaan sa start maayos na usapan at lagi naman daw isinasaalang-alang ng TikTok ating with pamahalaan me, with you ang guys. mapayapang pakikipag-usap sa China. So, Ngayong hapon, isinumite let's ang policy recommendation kay Pangulong Bongbong Marcos begin at hinihintay pa ang kanyang approval dito. At the yun ang behind the sariling scenes balita mula rito sa of my Malacanang, balik sa TikTok. So Pia. right now, I'm currently on my headphone and I'm using my other phone. Yeah, today I'm gonna do TikTok and come along with me. So, yes. Ay dahil sa June solstice, kung saan mas mahaba ang daytime kaysa sa nighttime Let's sa Northern start our Hemisphere. behind Sabi ng pag-asa, 13 oras ang total daytime sa Pilipinas kanina. Ang araw ay sumikat Yun kaninang na. 5:28 a.m. at lumubog naman bandang TikTok 6:38 muna p.m. daw. Ang Behind June the solstice ay Now, hudyat din ang pagsisimula ng summer Headphone. sa Northern Hemisphere kaya tinatawag On. ding summer solstice. And Samantala, begin ngayong weekend our magpapatuloy ang pag-iral ng kabagat kaya uulanin pa rin TikTok behind the ang scenes, maraming lugar sa Philippines. bansa. Base sa datos ng Metro Weather, may pag-ulan bukas sa Mimaropa, Cagayan Valley, Ilocos Region, Central Luzon, Calabarzon, pati sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Posibleng maulit po yan sa linggo pero mas matitindi Let's go, ang buhos baby. ng ulan kaya maging alerto sa bahana Sige, sa sir. banta ng baha o landslide. Sa Metro Manila naman, may chance rin po ng ulan ngayong Sabado at sa linggo lalo po bandang hapon at gabi. Kaya magdala ng payong kung may lakad. Iniutos si Pangulong Bongbong Marcos ang pagbaba sa taripa ng ilang imported agricultural products, sakop ng Executive Order 62, ang imported na bigas, na bababa na ang taripa simula July 6. Ang pagbaba naman ng imported animal products, mga halaman at kemikal, epektibo 30 araw matapos ilathala ang utos. Ayon sa Agriculture Department, 35 hanggang 15% ang posibleng ibaba sa taripa ng imported rice hanggang sa 2028. Sa pagtataya naman ng Philippine Statistics Authority, nasa 6 hanggang 7 piso ang posibleng ibaba ng presyo ng bigas. Tiniyak ng Pangulo ang suporta sa Philippine team sa send-off ceremonies para sa kanila ngayong gabi. Yan po ay bago sila lumipad papuntang France bukas para sa Paris 2024 Olympics. At tinutukayan live, JP Soriano. JP? Pia, mga kapuso, Yes. pinasalamatan at pinuro ni Pangulong Bongbong Marcos Bullet. ang ating mga Pilipinong Part two. atletang sasaba sa Paris Olympics sa official send-off ceremony ngayong gabi. Binati at pinasalamatan ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga atletang Pinoy sa send-off ceremony para sa 2024 Paris Olympics. Nagkaroon din ng turnover ng watawat ang Pilipinas mula sa Pangulo ng Pilipinas papunta sa Philippine Olympic Committee. Lilipad na ang mga atleta bukas papuntang France para sa isang buwang pagsasanay bago ang pagbubukas ng Paris Olympics sa July 26. To our athletes, you carry our hopes and dreams to Paris. You also carry with you the banner of our nation that believes in you, stands proudly beside you, and celebrates your every triumph, and is with you through any obstacle. Whether in the boxing ring, on gymnastics floor, sculling in the rowing, or